Pupunta na si Joker sa pinto ni Jiang Li. Kahit na nakikita ni Jiang Li sa CCTV na wala siyang dalang armas, maingat pa rin ito. Tinutok niya ang baril sa pinto at sinabi kay Joker na bukas na ang pinto at kumasok ka na. Nang marinig ito ni Joker, habang kinakabahan, kinulak niya ang mabigat na bakal na pinto. Nang makita ni Jiang Li na nakapasok na si Joker, ay nilakya kaagad ang pinto. Biglang natumba si Joker at napalahod sa sahig. Paramdaman ni Joker ang init ng lugar at tumalot sa kanyang katawan. Ang tagal na niyang hindi nakarandam ng ganitong init magmula nung apocalypse. Alam ni Joker sa isip niya na namumuhay ng disente sa bahay si Jiang Li. Pero hindi niya akalain na ganito kakomportable. Bago pa mawala sa sarili si Joker sa kaginawahan, tinutok ni Jiang Li ang baril niya sa likod ni Joker. Dr. Joe, huwag ka munang magsaya. Palagay mo, nakapasa ka na sa test ko ng ganong kadali lang? May kailangan ka pang gawin. Katunayan mo sa akin na hindi ka delikado. Ngayong pinili mo na kumampi sa akin, dapat tapat tayo sa isa't isa. Anong gusto mong gawin ko, sabi ni Joker. Simple lang, sabi ni Jiang Li. Patunayan mo na wala kang dalang mga delikadong armas. Naintindihan ka agad ito ni Joker, kaya nantanggal siya ng mga damit. Tumambad ang magandang katawan ni Joker sa harap ni Jiang Li. Walang oras para umanga dito si Jiang Li. Nung makita niya na walang armas si Joker, binigyan niya kagad ito ng tuwalya at sinabing, magtrabaho ka ng maayos sa mga nakaraang araw, kaya mag-shower ka muna, nangangamoy ka na rin. At binigyan rin siya ng mga damit ni Jiang Li. Bumukas na ang shower sa banyo at magsimula nung maligo si Joker. Habang naliligo si Joker, sinuri ni Jiang Li ang mga medical kit na dala ni Joker sa sala at nilagay niya lahat ito sa kabilang space. At nasabing, kahit tatapat sila sa isa't isa, kailangan pa rin niyang mag-ingat. Lumipas ang 2 oras. Lumabas na si Joker sa banyo at nakasuot ng kamisona at nakalugay ang basang buhok. Pinapik ni Jiang Li ang sopa at pinaupo si Joker. Kinuha niya ang dryer at binugaan ang buhok nito. Hindi kita pinatira dito dahil maganda ka, sabi ni Jiang Li. Kung hindi dahil may pakinabang ka sa akin. Pero dapat maintindihan mo, bahay ko to. Malaking pabor sa'yo na patitirahin kita dito. Kaya mas maganda wala kang masamang balak. Maraming CCTV dito sa kwarto. Pag nalaman ko na nagpaplano ka laban sa akin, hindi ako mag-aalinlangan na patayin ka. Tinuro ni Jiang Li ang isang kwarto. Yun ang kwarto mo. Kung wala akong permiso, bawal kang pag-alagala. Kung hindi ka sangayon, pwede ka nang lumabas. Sumang-ayon si Joker. Nagpatuloy si Jiang Li. Dr. Joe, alam ko matalino kang tao. Kailangan mo lang akong sundin at syempre makakaasa ka na tatratuhin kita ng parehas. Pumunta si Jiang Li sa likod ni Joker. Balak niyang sabihin kay Joker ang mga sekreto niya para masiguro ang katapatan nito. Magpatuloy si Jiang Li. Alam naman ng lahat na ang sakunang ito ay dulot ng gamma rays na galing sa supernova explosion. Ang pagkakaintindi ko, hindi lang ang panahon ang binago ng mga gamma rays na ito, pero pati ang mga tao na apektuhan nito. Dahilan para magkaroon ng superpowers. Naglabas ng tinapay si Jiang Li mula sa hangin. Ito ang nakuha kong kapangyarihan. Kaya kong mag-access ng ibang dimensyon. Kaya kong mag-imbak doon kahit ilang supply. Naintindihan kaagad ni Joker at naisip niya kaya hindi nakakapagtaka na namumuhay siya ng maayos. Malamang nag-imbak na siya ng maraming pagkain noong una pa lang. Nagpatuloy si Jiang Li. Matalino ka, Dr. Joe. Susunod ka lang naman sa akin para ma-enjoy mo ang mga supply ko. Kapag namatay ako, asama kong mawawala ang mga supply sa kabilang dimensyon. Kaya makakasurvive ka lang kung makakasurvive ako. Sa ngayon, di pa kita lubos na pinagkakatiwalaan. Kailangan mong magtrabaho kapalit ng pagkain. Simula ngayon, ikaw na mamamahala sa mga gawaing bahay. Bago pa umuo si Joker, magsalita ulit si Jiang Li. Maliban dito, ano pa ang ibang kaya mong gawin? Nang marinig ito ni Joker na mula ang pisngin nito, maintindihan niya kagad si Jiang Li. At ayun na nga, pinakawalan na ni Jiang Li ang supernova explosion kay Joker. Kaboo! Yum yum yum! Sa sumunod na araw, tinitingnan ni Jiang Li si Joker at naisip niya, okay palang magkaroon ng babae sa ganitong apocalypse. Kung mag-isa lang siya, baka magkaroon siya ng tama sa ulo sa hinaharap. Kinatok ni Jiang Li ang pinto at sinabihan si Joker na bumangon na at mag-aalmusal. Bumangon na si Joker. Ito yung pinakamasarap na tulog niya mula nung nag-umpisa ang apocalypse. Tagbihis siya at pumunta na sa sala. Ano pang iniintay mo, sabi ni Jiang Li. Habang nakatawa, kainin mo na yan. Kinuha ni Joker ang hamburger at kimain niya na parang mauubusan. Nang matapos nang kumain si Joker, binigay ni Jiang Li ang thermal jacket sa kanya. Ito yung mga jacket makayang tumagal hanggang -100 degrees Celsius.
Sinanyasan siya ni Jiang Li para lumabas kasama siya. Naguguluhan si Joker kung ano ang gagawin nila. Umisilang si Jiang Li at sinabing magbabasag tayo ng mga yelo. Sa isip niya, ang mga walang kwentang taong yun, kahit na tumigas na sila sa yelo, ay masakit pa rin sila sa mata. At syempre, gusto niya magbigay ng halimbawa. Napaisip si Joker, kahit na hindi siya ang pumatay sa mga ito, nag-aalangan pa rin siya. Pero bago pa siya mag-isip ng sobra, sinabihan siya ni Jiang Li na, Dr. Joe, pagkakataon mo na. Hindi na nakapagsalita si Joker at tumawid na siya papunta sa kabilang balkonahe. Kinaas niya ang baseball bat at pinaalo ang mga taong nagyelo. Habang pinapanood ito ni Jiang Li, kinuha niya ang phone niya at nirecord ito. Nang makita ito ni Joker, tinanong si Jiang Li kung nire-record niya ba ito. Sumagot si Jiang Li na, oo. Gusto kong ipakita sa mga di mapagkakatiwalaang tao na nandito na ako na ang mamumuno simula ngayon. Nang marinig ito ni Joker, nagpatuloy siya sa pagpalo. Wala na siyang pakialam kung ano magiging imay niya. Basta importante, makasarbad siya. Kaya lang, ang hindi niya inaasahan nang i-upload ni Jiang Li ang video sa mga honors group chat ay hindi siya sinisi ng mga ito. Bagkus ay humanga pa ang mga ito sa kanya. Tuwang-tuwa ang mga homeowners at sabi nila, sa wakas, patay na ang demonyo at bastardong Jianjianhao. At sa wakas, makakalabas na rin sila. Pero bago pa sila magsaya ng todo, nag-chat si Jiang Li sa group at sinabing, simula ngayon ako na ang may control sa building na ito. Kung meron mang susuway ay magagaya kay Jianjianhao. Tapos, naalala nga ng mga honors na si Jiang Li ang mag-post ng video. Pinuri siya ng mga ito at sinabing, ang galing mo Jiang Li at salamat at tinapos mo na ang demonyong yon. Habang binabasa ito ni Jiang Li, biglang tumawag si Pang Liuqin. Nagulat si Jiang Li, hindi niya inaasahan na buhay pa pala ang buruha. Sinagot ito ni Jiang Li, Jiang Li, ngayong patay na si Jianjianhao, pwede na ba akong pumunta sa bahay mo para sa pagkain at magpainit? Hindi kita haya na mapunta kay Joker. Sa akin ka lang. Tumawa lang si Jiang Li at sinabing, hindi ka pa pala patay. Maisip ni Fang Yuqin, akala ni Jiang Li na patay na siya, kaya inayaan niya si Joker na tumuloy sa bahay niya. Sumagot si Fang Yuqin, buhay pa ako Jiang Li, ako yung pinaka nagmamahal sa'yo. Walang kwenta si Joker, sipain mo na siya palabas ng bahay at magsasama na tayo. Hindi natuwa ang best friend ni Fang Yuqin at Wan Men. Siya ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay nila kaya hindi nila hayaan na magkaroon ng masayang buhay si Pang Yuqin. Naririnig ni Jiang Li ang pag-aaway ng tatlo. Biglang dumigid si Joker kay Jiang Li at sinabing, hindi ako magiging kagaya nila, kaya pagkatiwalaan mo ako. Pero andaman ni Jiang Li na natatakot si Joker na mawala siya. Kaya nakaisip siya ng ideya. Pang Yuqin, dati sa nakaraang buhay ko, nawalan ako ng pag-asa at ginawa mo akong kae. Ngayon, oras na, para naman ikaw ang makaranas mo. Sinend ni Jiang Li ang sweet picture nila ni Joker at sinabing, Fang Yuqin, mabait kang tao, pero nakahanap na ako ng tunay na mamahalin. Kaya wag na nating kontakin ang isa't isa. Baka ano pa isipin niya. Nakawala si Pang Yuqin sa mga kaibigan niya at dinampot niya kaagad ang phone niya. Sumabog siya sa galit. Jiang Li, ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Nandyan lang si Joker dahil sa pagkain mo. Natuwa si Jiang Li at sumagot, di ba ganun ka rin? Si Joker ay lamang na lamang sa'yo, kahit sa anong aspeto. Umagulgol si Pang Yuqin. Hindi ito makapaniwala na nawalan ng interes sa kanya si Jiang Li na nag-aabol sa kanya ng 2 taon. Ang best friend niya at si Wan Men ay kaagad kinutya si Pang Yuqin. Yan, makasarili ka kasi. Karma yan sa'yo. Sa kabilang banda, nagtanong si Jiang Li kay Joker, sa palagay mo ba, malupit ba ako? Sumagot si Joker, naniniwala ako na may dahilan ka kung bakit mo ginagawa yon. Nang marinig yon ni Jiang Li, nakaingay ito ng maluwag at sinabing, buti na iintindihan mo. Ilang sandali lang, naganda na ng masarap na tanghalian si Joker. Kumuha lang naman sana si Jiang Li. May biglang nag-message sa homeowners group chat. Nakita ulit ni Jiang Li ang mayabang na si Auntie Lin. Nagsisimula na naman itong manggulo. Sinasabi niya na may mga kamag-anak siya sa mataas na antas ng gobyerno at tinatakot ang lahat na ibigay ang mga pagkain nila sa kanya. Kung hindi, ay mananagot sila pagkatapos ng sakulang ito. Nakakapagtaka, sabi ni Jiang Li. Si Auntie Lin ang unang kinuhanan ng mga pagkain ni Jianjianhao. Milagro, nakasarvive pa siya hanggang ngayon. Naalala ni Joker at nagsalita siya na nag-iwan siya ng pagkain noong ginadamot niya ang apo nito. Iniisip daw niya na mawawala rin kaagad ang matinding niebe. Hindi niya inaasahan na magtatagal ito. Nagtataka si Jiang Li. Iniisip niya, pagkatapos ng mga nakalipas na araw, kahit iniwanan pa siya ni Joker ng mga pagkain, ay hindi pa rin iyon sapat para makasurvive siya. Lalo na may apo siya na 2 taong gulang at kalaate.
Sinabi ni Joker na ang apo ni Auntie Lynn ay namatay na 10 araw na nakakaraan dahil sa kakulangan ng gamot. Nang marinig ito ni Jiangli, sinabi niya kay Joker na ngayon malinaw na kung bakit siya nakasarbay. Naintindihan naman ito kaagad ni Joker na malamang kinain ni Auntie Lynn ang kanyang sariling apo. Biglang nagring ang cellphone ni Jiangli. Tumatawag si Uncle Liu. Sinagot ito ni Jiangli. Hello, Uncle Liu, anong balita? Nahilang magsabi si Uncle Liu. Isa si Uncle Liu na mabait kay Jiangli at isa rin siyang martial artist. Kaya, hindi rin ito maintindihan ni Jiangli at baka kailanganin niya ito sa inaharap. Uncle Liu, huwag ka nang maiya. Sabihin mo na kung anong may tutulong ko. Basta't kaya ko, tutulungan kita. Magsalita na si Uncle Liu. Ang anak ni Shelly May ay may lagnat at namumula na ang buong katawan niya. Ang kanyang ina at ako ay nag-aalala na. Pwede ba kaming makahingi ng gamot kung meron ka? Nabigla si Jiangli sa narinig niya. Si Uncle Liu na single sa buong buhay niya ay natukso at naakin ni Shelly May. Sa bagay, sabi ni Jiangli, sa loob ng 40 years ay single si Uncle Liu. Kaya panigurado hindi niya maiwasang matukso kapag lumapit sa kanya ang bata at kaakit-akit na babae. Naging biktima tuloy siya na isang tusong ina. Sumagot si Jiangli, meron pa akong kaunting gamot dito, Uncle Liu, pang pababa ng lagnat. Daanan mo mamaya. Natuwa si Uncle Liu. Magpasalamat ito ng sobra-sobra kay Jiangli. At nasabing, paano kita mababayaran? 2 beses mo na akong tinulungan. At nangako siya na kung sakaling kailanganin ng tulong ni Jiangli, ay gagawin niya lahat para matulungan ito. Sa oras na iyon, nagtanong si Joker kay Jiangli kung okay ba ang relasyon niya kay Uncle Liu. Hindi ito sinagot ng direkta ni Jiangli. Ang mga tao madalas ay nakikipag-ugnayan para may makuha sila at mapakinabangan ng isa't isa. Si Uncle Liu ay mabait, tapat at malakas na tao. Ang pagkakaroon niya ng utang maloob sa akin ay baka magamit ko sa inaharap, sabi ni Jiangli. At saka ayaw kong makita na ang isang retiradong sundalo na katulad niya ay mawala ang kabutihang loob sa ganitong apocalypse. Ilang sandali lang may kumatok na sa pinto ni Jiangli. Nandyan ba si Jiangli? Boses ni Uncle Liu. Tinignan kaagad ni Jiangli ang monitor sa pinto. Hindi nga inaasahan na sasama si Shelly May. Magsalita siya sa labas ng pinto. Ang aming tangbaw ay mataas ang lagnat at hindi bumababa. Pwede mo ba kaming tulungan pakiusap? Hindi pa siya natatapos magsalita, iniagis na kaagad ni Jiangli ang gamot sa kanila. Ipainom niya na sa bata at huwag na kayong magaksaya ng oras. Kinuha kaagad ni Uncle Liu ang gamot. Makikita sa mukha niya ang kagalakan at pasasalamat. Maraming salamat, Jiangli. Biglang lumapit si Shelly May sa pinto at nagmakaawa. Jiangli, pwede bang manatili muna ang baby namin sa bahay mo? Aalis din kami kapag gumaling na siya. Nakita kaagad ni Jiangli ang intensyon ni Shelly May. Gusto niyang samantalayin ang sitwasyon para makapasok din siya sa bahay kasama ng anak niya. Sumagot si Jiangli, pasensya ka na, Miss Xia. Nasa critical tayo na sandali. Hindi ko hayaan na pumasok basta-basta ang mga tagalabas. At saka naubusan na rin kami ng uling, kaya hindi ganoon kalaki ang diferensya ng lamig sa labas at sa loob ng bahay ko. Sa sandaling iyon, sumabat na si Uncle Liu. Malaki na ang pabor na ibinigay ni Jiangli. Huwag na natin siyang abalahin pa. Anong alam mo, sabi ni Shelly May kay Uncle Liu. Malit pa ang bata. Paano niya matitiis ang lamig? Jiangli, pakiusap. Para kay Uncle Liu at sa bata. Hayaan mo kaming manatili sa bahay mo kahit sa sandaling panahon lang. Magbilim kaagad ang itsura ni Jiangli. At naisip niya, ang galing talagang magmanipula ng babae nito. Nakasurvive siya dati sa apocalypse ng matagal dahil sa pagsasamantala at pagmamakaawa sa iba. Ang ganitong trick o panlilin lang ay ubra lamang sa mga matapat na tao kagaya ni Uncle Liu. Kalmadong sumagot si Jiangli, Miss Xia, kung ito ay bago mag-apocalypse, wala akong problemang papasukin ka kahit ang buong barangay nyo papapasukin ko. Kaya lang, lahat ngayon ng nakatira sa building ay gustong kunin ng bahay ko. Natatakot ako kung ano ang mga pwedeng mangyari. Sana maintindihan mo. Sumigaw na si Uncle Liu kay Shelly May. Napakabait na ni Jiangli. Binigyan niya na tayo ng gamot. Alam mo bang kung gaano kahirap pumanap ng gamot ngayon? Hindi pa tumigil si Shelly May. Bakit si Dr. Joker ay tinatira niya sa bahay niya at tayo hindi? Nagsalita si Jiangli. Girlfriend ko si Joker. Siyempre, sa bahay ko siya titira. Nang marinig ito ni Joker, kinilig ito kahit alam niya na kaswal lang ang pagkakasabi ni Jiangli. Tara na, sabi ni Uncle Liu. Tinulungan na tayo ni Jiangli, huwag na natin silang gambalain pa. Sumagot si Shelly May ng malungkot. Ginagawa ko to para sa bata. Anong mangyayari sa akin kung may mangyari sa anak ko? Walang nagawa si Uncle Liu. Umalis sila habang patuloy na humihingi ng paumanhin kay Jiangli. Nang makalis na sila, napabuntong hininga si Jiangli. Naisip niya,
Ngayon kasama ni Uncle Yu ang babaeng iyon ay baka maapektuhan ang relasyon niya kay Uncle Yu. Sa mata ni Jiang Li, si Uncle Yu ang perpektong tagasunod. Bukod sa matapat ito ay napakausay pa. Ngayong nandun na si Xiali Mei na bumubulong sa kanya, maantala muna ang plano ko dahil si Jiang Wei. Sa kabila naman, pagka-uwi ni Uncle Yu, sinita niya si Xiali Mei. Bakit kailangan mo pang magsamantala? Binigyan niya na tayo ng mga gamot. At paano mo nagawang pakiusapan ng isang tao para alagaan ang sarili mong anak? Sumagot si Xiali Mei, ginagawa ko ito para sa bata. Kung may mangyari sa kanya, ano pang saysay para mabuhay ako? Napabuntong hininga si Uncle Yu. Naintindihan ko, sabi ni Uncle Yu. Pero bilang tao, dapat alam natin kung paano magpasalamat at tumanaw ng utang na loob. Kung hindi dahil kay Jiang Li, hindi ko maiisip na magimbak ng pagkain at malamang hindi na rin ako buhay ngayon. Determinado ako na gagantihan ko ang mga kabutiang ginawa niya sa akin sa inaarap. Napaisip si Xiali Mei. Kung alam ni Jiang Li na darating ang matinding nyebe, malamang nagimbak siya ng maraming pagkain. Sumandal si Xiali Mei sa balikat ni Uncle Yu at nagsalita. Nakikita ko, kung ang tingin mo sa kanya ay mabait at mapangkawang gawa, ang tingin naman niya sa'yo ay isang banta. Anong ibig mong sabihin, sabi ni Uncle Yu? Tumulong na nga yung tao, pag-iisipan mo pa ng ganyan. Sumagot si Xiali Mei. Di ba, iniagis lang niya yung gamot? Natatakot siya na papasukin tayo at baka kunin natin ang mga supply niya? Kung talagang mabait siya, paano niya nagawang patay nang walang awa ang dose-dose ng kapitbahay? Sa tingin ko, tinutulungan ka lang niya para gawing alipores balang araw. Bago pa matapos magsalita si Xiali Mei, sumabat na si Uncle Yu. Tama na! Hindi mo alam kung ano ang tama at mali. Huwag ka na magsasalita ng ganyan kahit kailan. Kung pagdududaan ko ang tao na tumutulong sa akin, anong klaseng tao ako? Dahil sa pagsabog ng galit ni Uncle Yu, tumigil na si Xiali Mei at humingi ng sorry. At sinabi niya iniisip lang daw niya ang kapakanan ni Uncle Yu. Tumalikod na si Uncle Yu at umalis. Kahit na mabait at matapat si Uncle Yu, hindi naman siya tanga. Alam niya kung anong iniisip ni Xiali Mei. Habang nakatingin si Xiali Mei sa kanyang natutulog na tangbaw, ay naisip niya para makasurvive siya sa apocalypse, kailangan niyang maging malupit at di maawa. Ang matinding taglamig ay nagpatuloy pa ng 75 araw. Ang mga naipon na nyebe ay umabot na sa 8 palapag. Kung aalis ka man sa lugar ay imposible na. Ang mga namumupaan ay hindi na makalayo sa paghahanap ng pagkain. Sa sandaling ito, may isang grupo ng mga tao ang biglang dumating at nagukay sila ng yelo. At sa uli, nakagawa sila ng daan sa building papunta sa apartment ni Jiang Li. May dala silang mga pala at pamukpo. Walang pag-aalinlangan, dumiretso sila sa bahay ni Jiang Li sa 24th floor. May nakasalubong silang isang nangungupaan na magpapala sana ng yelo at maghahanap ng pagkain. Nang makita ng tenant ang masamang aura ng mga ito, tumakbo ito. Kaya lang mabilis siyang naabutan at napatay siya ng mga ito. Lahat ng makakasalubong nilang buhay ay magiging pagkain nila. Babalikan na lang daw nila ito mamaya kapag natapos na sila sa talagang pakay nila. Mukhang kumalat na sa kabilang building ang tungkol sa mga pagkain na meron si Jiang Li. Iniisip ng grupong ito na kapag nakuha nila ang supply ni Jiang Li ay tatagal pa sila sa apocalypse. Nakarating na nga sila sa tapat ng pinto ni Jiang Li. Inutusan ng may dalang pala ang isa. Boy bomba! Buksan mo lang ang pinto! Lumapit kalda dito sa pinto na may dalang pampasabog at sinindihan nito, sabay takbo. Ilang segundo lang, kaboom! Nagising sa pagsabog si Jiang Li. Kiluan niya kaagad ang baril niya at tinignan niya ang surveillance camera. Nakita niya ang isang grupo na hindi pamilyar sa kanya ang mga itsura na nag-uusap sa dulo ng pasilyo. Nang makita ni Jiang Li ang mga hawak nila, nakumpirma niya na ang mga ito ay mga construction worker sa kabilang building. Naalala niya na higit sa 20 pataas ang bilang ng mga ito. Dahil direktang sinugod siya ng mga ito, naisip ni Jiang Li na kumalat na sa mga kabilang building na may mga nakaimbak siyang pagkain. Sa labas ng pinto ni Jiang Li, nagtataka ang grupo ng mga construction worker, Boy bomba! Anong klaseng pampasabog ang dinala mo? Hindi man lang kayang sumira ng simpleng pinto. Napakamot sa likod ng ulo si Boy Bomba. Malakas yung pampasabog na yun. Baka nabasa yun kaya umina. Di bale, professional naman tayo sa pagwasak ng building. Karain na lang natin to ng mano-mano. Galit na si Jiang Li sa kabilang pinto. Gusto niyo akong patayin ha? Nilabas niya ang white phosphorus galing sa kabilang dimensyon. May order nga bago mag-apocalypse. Gumawa siya ng white phosphorus grenade at iniagis niya sa maliit na bintana sa pinto. Sumabog ito.
Kapag sumabog ang white phosphorus, sa isang liglap lang, tataas ang temperatura na aaabot hanggang 1,000 degrees Celsius. Kaya lahat ng bagay na malapit sa pagsabog ay malulusaw.